paps, yung ating intelligent pulse charger, no? Charger siya ng mga car battery o motorcycle. So yan ang kanyang brand, Anjing. Kung mapupunan nyo mga paps, meron siyang nakalagay na bulb, no? So ang tawag dito, burn in yung ginawa ko. Kasi dumating siya kahapon, alas 10 ng umaga. Ano na ngayon, alas 2 ng hapon, no? So almost ano siya, 16 or 15 hours na tumatakbo para malaman natin masusunog ba o merong bibigay na pyesa. So mga paps, meron siyang 7 days na warranty. Binili ko siya kay Lazada. Pwede ko pa tong kung sakaling bibigay, pwede ko pa siyang isole, no? Madali naman magsoli kay Lazada, madali rin mag-refund. Mga paps, dagdag ko lang, no, kung bakit ko ginagawa tong stress test o burn in. Kasi sa apps ni Lazada meron karong i-confirm, no, yung order received. Once na na-confirm mo yun, kasi yun hindi mo na siya masusole o marireturn. Ito mga paps, pwede ko nang i-confirm, no, yung order received kasi nakaano naman na to 16 hours na tumatakbo o gumagana tong natin smart charger. So ito mga paps, yung una kong napuna, hindi siya talaga nag-init, no. Ang laki kasi nung pan niya, yung pan motor sa likod. Ano siya, 16 na oras na tumatakbo na meron siyang load. Ang ginamit kong pang load sa kanya, ayun, mainit na mainit pa, no, buhay pa. Ano to, headlight bulb ng motorsiklo. Mga paps, tama-tama, meron tayong rito, dalawang bagong baterya. Ang size nito, 2SM. Siyempre dito natin itetest yung ating smart charger. Test muna natin sa 24 volts. Series, siyempre meron ka ng 24 volts. Test muna natin yung yung kanyang reverse polarity. Siyempre babalik ta rin ko yung negative, ilalagay ko sa positive ng baterya. Kasi ito yung negative, ito yung positive ng ating charger. So reverse polarity, baliktad. So walang nangyari. Alala ko lang mga paps na hindi pa naka-plug sa outlet tong natin charger. Yan, positive, negative. So yon, nagkaroon ng power, no? Check natin. So yon, yung pinagmamalaki nitong na to, charger nito. Adjust ko lang yung camera. Ay mali, para kitang ayun daw siya, automatic detection, no? So 24.8. Hindi ko lang kung kita sa camera. So power supply, walang power kasi hindi pa siya naka-plug sa outlet. So yun, na-detect niya 24 volts. Yung power indicator, no, kasi nakasaksak na sa outlet, so iilaw to. So yan, charging 26.5, 11 amps, variable current, charging stage, naka-auto, asset ng ordinary battery. So yan mga paps, 27 volts na siya, 11.5 amps. Ayan, 28.8 volts. Siyempre yung kanyang current habang napupuno itong baterya, bumababa rin, no? Kanina kasi siya 11.5 amps. So yun, na lang siya 3.4 amps. Yan ang kagandahan dito, no? Hindi siya talaga makakasira ng baterya. Tsaka yung over voltage, no, o overcharge. Sa mga paps, no, yung kanyang
charging state na nagbago na rin kasi kanina nakaano siya variable current charging stage. Ngayon ano na siya, constant voltage charging stage. So ito na mga paps, ano na lang siya, 2.1 amps no. Tapos 75% talagang ano, mapupuno na yung ating baterya. Ano to 24 volts. 24 volts kasi medyo ano yan mahirap i-charge yan kailangan malalakas talaga yung charger mo, hindi tulad nung sa 12 volts. So yan, nagbago na rin yung kanyang charging state no, or charging stage. Nakano na siya, 3K. Kita ba? Yan, kita naman sa camera no, 3K. Ibig sabihin syempre dahan-dahan o kaya pa konti-konti. Yan, 3K or floating charging stage. Check natin, ayun 28.8 volts, 1.3 amps. Next, 1 amps na lang. So yan mga paps, full charge na yung ating ano, tawag dito, 24 volts na baterya. Siyempre nakaka-amaze na ang bilis siyang makapuno ng 24 volts na car battery. So yan, full charge 28.8 volts. Mga paps, muling nagbabalik DJ MBR Everyday DIY. At kung bago ka pa lang sa channel ko, yon ang di ko alam. At kung ayaw mo naman mag-subscribe, manood ka na lang. At kung magsasubscribe ka naman, abay, swertein ka sana at manalo tayong dalawa sa loto. Mga paps, himay-himayin na natin tong ating bagong charger. So, syempre, ang kanyang brand, Anjing, yung model, kayo na lang ang magbasa. Ang isang kagandahan sa nakita ko sa charger na to, no, etong pinaka, ano, no, cooling fan, no, fan motor niya dito sa likod. Pag naka-standby, wala siyang load, mahina lang yung, ano, tawag dito, yung ikot ng kanyang fan, no. So meron yan mahina lang. Pagka meron siyang load no, maririnig mo yung tawag, yung ugong nung fan no, lumalakas. Yan ang isa sa maganda rito sa charger na to. At isa pa sa mga nagustuhan ko rito mga paps no, meron siyang option dito, merong pang ordinary battery at meron din pang lithium. Alam naman natin na nauuso na yung mga lithium na baterya. Syempre kung magcha-charge ka ng lithium, ilalagay mo siya sa lithium. So yung bumaba no, naging 12.4 volts na lang pag ordinary battery. So yun 14.4 kasi yan lithium, ano lang naman kasi yan 12.4 o hanggang 12.6 volt. Kung 12 volts yung i-charge mo. Next natin mga paps, meron tayong ano rito, 12 volts na car battery. Dito naman tayo, meron ditong nakalagay na self-charging. Ito yung pinaka-automatic sa lahat at meron din nakalagay na manual repair. Paano nga ba tong manual repair nito? Halimbawa, no, nasa bahay ka ng kabit mo, nalobat ka, pinapauwi ka na ni misis, no, nagmamadali ka ngayon, ilagay mo yan sa manual repair kasi pag nakalagay yan sa manual repair, so tataas yung voltahe 15.2, tataas din tong pinaka amperes mo. So mga 1 minuto, 2 minuto pwede lang mag start yung auto mo. At kung hindi ka naman nagmamadali, no, gusto mo sulit na sulit yung pinaka-charge ng baterya mo, ilagay mo lang to sa self-charging. So ito yung pinaka-automatic sa lahat. So dito naman tayo mga pumps, dito sa current regulator, ito lang ang hindi ko ganong sigurado. Pero sa tingin ko ang gamit nito, kung sakaling meron kang ano, yung baterya na stock ng matagal, no, para hindi siya ma-shock o mabigla sa mataas na amperes kapag sina-charge mo. Syempre dito mo siya i-adjust kasi pag ina-adjust mo to pababa, bababa yung voltahe, bababa rin yung pinaka ampere. So binaba ko siya, so full charge na lumabas, no, pero pag tinataas ko siya dahan-dahan,
So yun, 13.6, 1.8 lang. So naging 14.4, naging 2.6 amps. So sa tingin ko dito yan kapag meron kang mga baterya na ano, yung matagal na stock. Kasi yung mga stock na baterya, no, lalo na yung lobat na ano yan eh, hindi siya pwedeng basta-basta bibigyan ng mataas na ampere sa pagcha-charge. So yun mga paps, gusto nyo bang makita yung ano nito, laman loob? O sige, kakatayin natin yan. So yun mga paps, no, hindi ko akalain ano, dalawa pala yung ano nito, yung kanyang cooling fan. So medyo nagulat ako ron. So, ito mga paps, pakita ko sa inyo ng malapitan yung pinaka laman loob, no. Ayan, may tatlong capacitor, yung capacitor para sa 220 volts siyang malaki, no. So yan, may pan dito, may pan doon tulad ng nasabi ko kanila. Dalawa yung kanyang ano, cooling fan. So yan, may capacitor pang isa rito, yung pang 220. Ito naman yung kanyang rectifier, ayan o, MBR, parang ano no, parang DJ MBR 2100 CT. At ito yung kanyang power MOSFET, hindi ko ganong mabasa, kayo na lang ang magbasa. Ayan, meron pa ritong isang ano, MOSFET transistor, ano lang naman te, 2SK na 2082. Karaniwan to ginagamit sa mga UPS, no, tsaka sa mga DC to DC converters. So ano to, yung fast switching. Mga paps, ito po si DJ MBR Everyday DIY na pansamantalang nagpapaalam. Salamat mga paps.